So yun mga idol, another day, another tips na naman mga idol. So ito yung mga materialis na gagamitin natin mga idol. Gagawa pala tayo ng 798 slide up window mga idol. So ito na yung interlocker at saka lock style mga idol. Yung double jam tsaka double head. Wala tayong gagamitin na double seal, double jam lang yung gagamitin natin tsaka yung double head mga idol. So naputol ko na pala yan sa mga saktong sukat mga idol. May less na rin yan. Yung top and bottom ganun din. So na-puncher ko na rin yan mga idol. So yung double jam pala dito is yun yung magiging head natin at saka yung seal. So ito naman yung tubular na gagamitin natin para doon sa sasabitan ng bus balancer. So ito yung double head na gagawin nating double jam mga idol. So yung double jam natin is double head ang ating gagamitin mga idol para may release siya. May kanal, hindi siya makalog kapag nabuo na. So ito naman yung bus balancer, yung pinaka-lock natin mga idol. Wala kasi tayong puti na mabili kaya brown na lang. At saka ito naman yung 4 kinds nya. Puro top lang pala ang ano nito mga idol. Ang kanyang plastic guide or yung 4 kinds nya mga idol. So ayun mga idol, assemble na natin ito mga idol. Kapag ako nag-assemble ng window mga idol, inuuna ko palagi yung perimeter nya o yung paikot ng frame ng window natin mga idol. So ayun, assemblein lang natin yan. Bali ang magiging jam natin dyan is yung double head mga idol. Tapos yung magiging seal naman natin at saka yung head is yung double jam mga idol. So nagbaliktad siya mga idol. So ayun mga idol, na-assemble ko na. So kapag nag-assemble pala kayo nito or ipa-final nyo na mga idol, mas maganda kung lagyan nyo ng sealant yung dugtungan para walang tubig or walang leak na lalabas doon sa mga idol sa aluminum. So ayun mga idol, na-assemble na natin yung kanyang perimeter. So ang less ko pala dito mga idol sa height is minus 5 inches. Tapos sa width naman is 1 and 1/8. So ang kaltas ng kanyang mga lock style at saka interlocker is puro top lang mga idol. Puro top lang yung kaltas niya. Wala kayong ikakaltas na bottom. So pati yung kanyang 4 kinds is puro top lang siya mga idol. So disclaimer lang tayo mga idol. Yung ginagawa pala natin na slide up window mga idol is 798 series mga idol. So yung ginagawa natin dito mga idol is wala siyang screen. So wala siyang screen. So kung may screen naman is pwede naman siyang lagyan ng screen kahit operable pa yung screen mga idol. So may diskarte lang doon mga idol. So yung mga mahihilig pala mag DIY mga idol is panoorin nyo hanggang dulo. Baka may makuha kayong idea mga idol para sa mga home improvement ninyo. Pwede nyo magamit ito mga idol. Halimbawa magpapalit kayo ng bintana, gusto nyo ng slide up mga idol is pwede nyo kayo na lang mag-assemble mga idol. Bilhin nyo lang yung materialis. Ilalagay ko sa comment section yung mga materialis na kailangan dito mga idol. So ayun mga idol, na ipasok ko na yung isang panel mga idol. Natapos na nating assemblein yan. So ganyan lang ang pagpasok ng panel mga idol. So kakalasin nyo lang yung isang side muna para pumasok mga idol yung panel. So ayan na mga idol, nag-ooperate na siya mga idol yung kanyang slide up window. So ipipix na lang natin ito mga idol yung isa. So dyan ako nagpipix mga idol sa loob ng jam, ng double jam mga idol para walang rivets na makita sa labas mga idol. So depende sa inyo, tornilyuhan nyo ng marami kung kailangan, depende sa laki ng panel mga idol. So ayun mga idol, so malinis siyang tingnan. So ilalagay naman natin dito yung kanyang tubular na half by 1. So half by 1 yan mga idol. Yan yung pagsasabitan natin ng bus balancer or yung kanyang lock. So bubutasan pa natin yung kanyang half by 1 na tubular mga idol para doon sa pagsasabitan ng lock natin mga idol. So maglalagay tayo ng 3 butas yan mga idol. Isa sa baba, sa gitna at saka doon sa taas mga idol. So kapag pinipix ko pala yung tubular na yan mga idol is doon ako sa ilalim ng jam nagbubutas. Diyan ako naglalagay ng tornilyo mga idol para walang lumitaw na tornilyo mga idol sa harapan. So ganyan lang mga idol, bubutasan mo lang yan. So ayun, butasin muna natin ito mga idol para makita nyo kung paano natin ikakabit yung half by 1 na tubular mga idol. So ayun mga idol, ganyan lang yung pagbubutas niyan mga idol. So ayun mga idol, natapos na natin butasan yan. So ikakabit na natin dito sa perimeter yung by 1 na tubular mga idol. So tara, panoorin nyo mga idol, baka may makuha kayong idea na magagamit ninyo sa mga future project ninyo mga idol. So ganyan lang ang pagkakabit mga idol. So tutornilyo nyo lang sa likod, 8 by 1 half lang pwede na mga idol. So ganyan yung itsura niya mga idol. So nakatornilyo lang siya dun sa likod nung pinaka jam natin mga idol. So tapos itong isa ganun din. So same procedure lang din yan mga idol. So ayun mga idol, naikabit na natin yung dalawang half by 1 na tubular na yan. So ayun mga idol, nag-ooperate na siya mga idol. Maganda na. So wala siyang kalog mga idol. Hindi siya makakalog mga idol dahil yung ginamit nating jam is yung double head mga idol. So may guide siya. So yung 4 kinds niya yung nagiging pinaka guide. So wala kasing release kapag yung double jam yung ginamit natin mga idol. So sa paglalagay naman ng lock mga idol, dahil nga medyo malalim nito mga idol yung 798 doon sa jam niya. So ang gagawin natin dyan is magkakalso tayo na 1/8 pa
So nagkakalso lang ako ng goma dyan mga idol para umangat ng konti yung bus balancer natin. So yun nga, dahil nga medyo malalim mga idol, ayun, medyo malalim siya mga idol. So magkakalso tayo ng goma dyan, magkakalso pa tayo ng mga 1/8 dyan para ipapatong natin yung bus balancer doon sa 1/8 na ilalagay nating kalso mga idol, para lumapat talaga siya, sumakto siya doon sa butas. So ayan mga idol, naglagay ako dyan ng rubber lang yan na makapal mga idol. So doon pala sa magtatanong kung may screen siya, so ito yung ginagawa natin mga idol, is wala talaga siyang screen. So ito naman is base lang doon sa aking experience mga idol, or doon sa style ko ng pagbuo ng slide up mga idol. So dito naman kasi is wala naman talagang eskwelahan para sa ganitong trabaho. So lahat dito is improvise mga idol, or kailangan mong mag DIY para malaman mo na pwede pala. So ayun mga idol, natapos na natin yan. So ayun, tingnan natin, check natin kung may sabit ba or kumakalog ba ng malaki. So sa paglalagay pala nung bus balancer natin mga idol is mag-clearance lang kayo ng siguro 1/16 lang mga idol doon sa gilid ng jam mga idol, para hindi lang siya sumabit or hindi lang siya gumasgas kapag binubuksan mga idol. So ayan mga idol, okay na, ayos na, nag-ooperate na siya ng maayos mga idol. So tatlo ang ano niyan mga idol, tatlo ang butas, para kapag pwede mong buksan kalahati lang, pwede mong isagad sa taas, tapos yung lock niya sa baba. So ayun, tingnan natin, check natin mga idol kung maayos ba yung kanyang pagbubukas. So ayan mga idol, nag-clearance lang ako ng 1/16 dyan sa gilid ng jam, or dun sa gilid ng half by 1 na tubular natin mga idol, para hindi lang siya sumabit mga idol, or hindi siya gumagasgas kapag ino-operate natin. So ganyan lang ang aking proseso sa pagbuo ng slide up window mga idol. So kung nagustuhan nyo yung ganitong video mga idol, pa-like, share, and follow mga idol. So mag-comment na rin kayo mga idol, baka sakaling meron pa akong matutunan sa mga comment ninyo mga idol na magagamit ko rin sa ibang project. So ayun lang mga idol, so iti-testing natin yan mga idol kung goods ba yung ginawa nating slide up window mga idol. So ayun mga idol, tapos na tayo. So tingnan nyo mabuti yung itsura mga idol para ma-visualize ninyo or ma-recall ninyo kapag sakaling kayo naman ang gagawa na. So ayun, naglagay pa tayo dyan ng rubber, yung rubber jam para seal dun sa may part sa baba sa tubig. So ayun mga idol, sana umabot kayo dito sa dulo ng video mga idol, para nakita nyo kung paano siya natapos. So ayun mga idol, testingin na natin para malaman natin kung maayos ba yung kanyang pagbukas at saka pagsara. So salamin na lang ang kulang nito mga idol, pwede na.